Magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Bago po tayo magpatuloy sa pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos, sa umagang ito ay nais kong mawit muna tayo ng hymnal song na pinamagatang mapalad na kasiguruhan. Okay, samahan niyo po ako sa pag-awit at tayo umawit ng buong puso sa ating Panginoon sa umagang ito. O si Jesus ay aking tunay, kalwalhatian ay nalalasap, tagapagmana at tinubos, nililinis lubos. Ito ang awit ko't pahayag, ang nagligtas ay papurihan. Ito ang awit ko't pahayag, araw-gabi siya'y pupurihin. Ako'y lubusang pasasakop sa pangitain ay nakikita mga anghel ang nagdadala, nananaligaw ng pagsinta. Ito ang awit ko't pahayag, ang nagligtas ay papurihan. Ito ang awit ko't pahayag, araw-gabi siya'y pupurihin. Wagas na napapahingalan, kay Kristo ay mayroon kasiyahan. Hihintayin lamang sa Kanya ang masaganang pagmamahal. Ito ang awit ko't pahayag, ang nagligtas ay papurihan. Ito ang awit ko't pahayag, araw-gabi siya'y papurihan. Ang awit ko't pahayag, ito ang awit ko't pahayag, araw-gabi siya'y papurihan. Araw-gabi siya'y papurihan. Manalangin tayo. Panginoon, maraming salamat po o Diyos sa umagang ito na binigyan mo kami ng pagkakataon o Diyos na makapag-aral ng iyong mga salita. Dalangin namin o Diyos ang pag-isama mo sa amin sa umagang ito, upang sa ganun Panginoon ay patuloy mo kaming mabigyan ng kaliwanagan o Diyos sa mga katotohanan ng iyong mga salita.
Dalangin namin Panginoon na patuloy namin magamit ang karunungan na nagmumula sa iyo, O Diyos, upang nang sa ganun, Panginoon, ay patuloy kaming mamuhay ng may pagkilala at ng may paggalang sa iyo, O Diyos, at may isagawa, Panginoon, ang mga bagay na nakalulugod lamang sa iyo. Sa umagang ito, Panginoon, naway ikaw ang patuloy na may taas, maparangalan, at madakila sa aming buhay. Ang lahat ng ito ay patuloy namin dinadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, sa umagang ito ay tatalakayin natin at pagbubulay-bulayan ang Kawikaan chapter 1 verse 7 to 9. Babasahin ko mga kapatid. Ang takot sa Panginoon ay pasimula ng kaalaman. Ngunit ang mangmang ay humahamak sa karunungan at turo. Verse 8. Anak ko, dinggin mo ang turo ng iyong ama at huwag mong pabayaan ang kautusan ng iyong ina. Verse 9. Sapagkat sila'y magiging tali ng biyaya sa iyong ulo at mga kwintas sa ligid ng iyong liig. Si Solomon mga kapatid ay isinagawa ang pagtuturo sa mga kabataan at dito ay naglagay siya ng dalawang panuntunan, which is sa verse 7, verse 8 at verse 9. Ano ba yung mga panuntunan yun? Una ay dapat na tayo bilang mga Kristiyano at mananampalataya ay magkaroon ng takot sa Diyos. Pangalawa ay kailangan natin sundin at igalang ang ating mga magulang na nakalagay sa verse 8 at 9 na sinasabi dito, anak ko, dinggin mo ang turo ng iyong ama. So kapag tayo sumunod sa ating mga magulang, ibig sabihin ang landas na tinatahak natin sa buhay natin ay may lalayo sa kapahamakan. Ganon din ang pagkatakot sa ating Panginoon Diyos. At kahapon ay tinalakay natin mga kapatid ang paunang salita ng kawikaan na nakasulat sa talatang 1 hanggang talatang 6 na sinasabi doon na upang tayo ay maging tunay na pantas ay kinakailangan nating lumapit kay Kristo sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang ebanghelyo. At ngayon ay tatalakayin natin ang tungkol sa takot sa Panginoon na sinasabing pasimula ng kaalaman. Ano bang ibig sabihin ng takot sa Diyos mga kapatid? Dito, kung mapapansin natin mga kapatid, sa aklat ng Kawikaan ni Solomon ay mauunawaan natin ang takot sa Panginoon na nakaugnay sa karunungan at kaalaman. Tignan natin ang ilang mga talata sa Biblia ang pagtukoy sa pagkatakot sa Diyos. Sa Kawikaan chapter 9 verse 10 sinasabi, ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan at ang pagkilala sa banal ay kaunawaan. Samantalang sa Kawikaan chapter 1 verse 7 na binasa natin kanina, ang sabi dito, ang takot sa Panginoon ay pasimula ng kaalaman. Ngunit ang mangmang ay humahamak sa karunungan at turo. Ano ba yung nais ipakita sa atin dito mga kapatid? Ipinapakita dito mga kapatid ni Solomon na may akda ng kawikaan, ang malalim na paggalang ay may kaakibat na pagkatakot. Tama po ba? Ngunit hindi ito ang tungkol sa takot sa Panginoon. Ngunit ito ay tungkol sa pagiging pantas, sa pag-unawa, tungkol sa posisyon ng Diyos at panghawakan siya ng mataas na pagpapahalaga na manginig tayo sa kanyang napakagandang kaluwalhatian at kilabutan sa kanyang kapangyarihan. May sasagawa natin ang lahat ng mga kapatid kung tayo ay may nalalaman patungkol sa karunungan o patungkol sa salita ng Diyos. Tama po ba? Paano natin masasabi na ang takot sa Panginoon ay simula ng karunungan, mga kapatid? Karaniwan mga kapatid ay itinuturo ng talatang ito na ang pagkatakot sa Diyos ay batayan sa totoong karunungan. Lahat ng iba pang mga uri ng pag-aaral ay walang halaga maliban na lamang kung nakabatay ito sa kaalaman tungkol sa Panginoon. Maraming iba pang mga talata ang nagsasalita tungkol sa takot sa Diyos o takot sa Panginoon. So napakaganda lang bilang mga Kristiyano na hindi lahat ng tao
ay mayroong karunungan na nagmumula sa Panginoon Diyos. At isa tayo doon mga kapatid, maging kayo ay napagpala ng Panginoon sa kanyang mga katotohanan o kanyang mga salita na dahil doon ay tayo nagkakaroon ng gabay sa ating pamumuhay. So bago natin maunawaan kung paano humantong sa karunungan ang takot sa Panginoon, ay kailangan nating tukuyin kung ano ang ibig sabihin ng Biblia ng takot sa kontekstong ito. Sa Biblia, ang salitang isinali na takot, mga kapatid, ay maaaring mga hulugan ng maraming bagay. Maaari itong tumukoy sa takot na nararamdaman ng isang tao sa isang nakakatakot na sitwasyon. Magbibigay ako ng halimbawa na lang, ang pagkatakot sa mga bagay na nakikita at pagkatakot sa mga bagay na hindi nakikita. Tama po ba? Ano ba yung mga bagay na pwede nating katakutan sa mga bagay na nakikita natin? Kung halimbawa na lang mga kapatid ay sa mga taong nakapaligid sa atin. Hindi ba? Kapag ang tao nakapaligid sa atin ay makapangyarihan at nais nila tayong sirain, di ba? Kuminsan natatakot tayo. Natatakot tayong sumama sa kanila. Ano pa? Sa mga bagay naman na hindi nakikita. Halimbawa na lang yung isang butas na malalim o kaya kuwebang madilim. Di ba? Pag madilim, hindi natin nakikita kung anong meron doon. Kuminsan natatakot tayo. Ganun yung pakiramdam ng pagkatakot mga kapatid. Di ba? At dahil sa pagkatakot na yun, ay lumilihis tayo ng landas. Mula sa kasamaan, patungo sa katuwiran. Parang ganito yan eh. Kapag tayo takot sa Panginoon, yan ang tumutulong sa atin na mapalapit sa Kanya. At patuloy na may taas siya at galangin siya, kilalanin siya, na siya ang ating Diyos na makapangyarihan. Sinasabi sa Joshua 24 verse 14 mga kapatid, ngayon nga ay matakot kayo sa Panginoon at paglingkuran ninyo siya sa pagkatapat at sa katotohanan ng inyong alisin ang mga Diyos na mga pinaglingkuran ng inyong mga magulang sa dako roon ng ilog at sa Ehipto at inyong paglingkuran ang Panginoon. So sinasabi dito, maaring mga hulugan ito ng paggalang sa paanong paraan, sa paraang ng takot. Takot ng isang lingkod sa kanyang Panginoon at tapat na paglilingkod sa Kanya. Ang takot sa Panginoon ay maaaring tukuyin bilang ang patuloy na kamalayan ng ating mapagmahal na Ama sa langit ay pinapanood at sinusuri ang lahat ng iniisip, sinasabi at ginagawa natin mga kapatid. Alam natin na alam ng Diyos ang lahat ng ginagawa natin. Wala tayong maitatago sa Kanya mga kapatid. Tama ba? Because our God is omnipotent, omnipresent, and omniscient mga kapatid. Siya ay makapangyarihan, siya ay nasa lahat ng dako. Kung isipin natin mga kapatid, bakit pa tayo lalayo sa Kanya? Ay nasa Kanya na ang lahat. Tama po ba? Alam natin na nasa Diyos ang kawalang hanggan ng buhay. Paano natin malilin ang takot sa Panginoon mga kapatid? Dapat nating makilala ang Diyos. Siyempre. Sa pamamagitan ng ano? Para makilala natin ang lubusan ng Panginoon, ay kailangan natin, siyempre, magbasa ng Biblia. Tama ba? Lahat po ba tayo ay nagbabasa ng Biblia? Or gabi-gabi nag-ML lang? Paano natin makikilala ang ating Panginoong Diyos kung hindi natin babasahin ang kanyang mga salita? Kung hindi natin babasahin ang katotohanan niya sa Biblia, mga kapatid. Hindi naman pwedeng Kristiyano tayo pero ang alam lang natin. Halimbawa, tinanong ka ng ibang denomination, sino si Kristo para sa iyo, anak ng Diyos? Hindi naman yun lang yung dapat malaman mo. Tama? Paano ka magkakaroon ng takot sa Panginoon kung yun lang yung nalalaman mo? Eh kung lumalim tayo sa pag-unawa sa Kanya, sa pagbabasa sa Kanya, na kung saan ay
ginagawa natin ang lahat na pinagpupuyatan natin ang kanyang katotohanan, maaaring mas lalo natin siyang makilala upang nang sa ganun ay tayo magkaroon ng takot sa kanya. Palagi nating tatandaan mga kapatid na ang mga may takot sa Panginoon ay may patuloy na kamalayan sa kanya. Isang malalim na paggalang sa kanya, taos pusong pangako na sundin siya. Kapag ang katotohanan ng totoong likas na katangian ng Diyos ay naging sanhi upang tayo ay mahulog sa pagsamba, tayo ay nasa tamang posisyon upang makakuha ng karunungan. Ang karunungan ay nakikita lamang ang buhay mula sa pananaw ng Diyos at hindi sa pananaw natin mga kapatid. We must not rely to ourselves, but we must rely and trust ourselves or our lives unto the Lord. Tama. Tayo dapat ay mamuhay ang naayon sa kanyang pananaw. Kapag ang pananampalataya natin ay napakalalim na parang ibinibigay na natin yung buhay natin sa kanya, lahat ng ito ay may sasagawan natin. May pamumuhay natin ang lahat ng ito. Na kung saan lahat ng kaisipan natin ay katulad ng kaisipan ng Panginoon Diyos. Pero hindi ko naman sinasabi na magkapantay. Kasi ang Diyos ay makapangyarihan. Walang hihigit sa kanya mga kapatid. Ang karunungan ay isang prioridad at sinasabi sa atin mga kapatid, hindi lamang sa akin, maging sa inyong lahat, na hanapin natin ang karunungan ito ng higit sa lahat. Hanggang sa ang ating mga puso ay nasa tamang relasyon sa Diyos. Hindi natin magawang magkaroon ng karunungan na nagmumula sa langit. So ano kailangan natin gawin? Kailangan ay ibigay natin ang buong puso natin sa Kanya. Di ba? Hindi katulad ng ibang tao, ano bang pinagtutuunan ng puso nila? Kung hindi yung mga desire nila sa buhay nila. Walang kayamanan sa mundong ito. Ang kayamanan ay nasa Panginoon Diyos lamang. Sa talinghagang, alam niyo ba mga kapatid, yung talinhaga ng isang mayamang lalaki na umani ng napakarami o sagana. Ang mayaman ay may isang kaalaman at praktikal na plano para sa kanyang mga inani. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal ka. Bakit? Sapagkat ang mga plano ng mayamang lalaking ito ay ginawa ng walang pag-iisip ng Diyos at kawalang hanggan. Ibig sabihin, kapag tayo sa buhay natin ay nag-rely tayo sa sariling kakayahan natin, sariling kalakasan natin, lahat ng yan ay mapapasawalang kabuluhan. Dahil hindi natin isinama ang mga plano natin nakasama ng kaisipan ng Panginoon Diyos. Hindi natin alam kung hanggang kailan tayo mga kapatid. Maaaring mamaya, bukas, makalawa, ay kunin na tayo. Kunin na yung buhay natin. Kaya magpagal tayo sa salita ng Diyos. Pagpagalan natin, paguran natin, pagtrabahuhan natin ang gawain na iniatang niya sa atin. Because we are created by God not to do our own desire, our own plan, our own goal in our lives. Hindi para magpayaman tayo. But we are created by the Lord to what? To glorify Him alone. Mga kapatid. Kaya nga, lalo na sa mga kabataan ay nawibigyan natin ng oras, pagpapahalaga ng ating Panginoon Diyos na tayo ay magsunog ng kilay sa pagbabasa ng kanyang mga salita upang nang sa ganun ay lubusan nating makilala ang Panginoon. At kapag lubusan nating makilala ang Panginoon Diyos, diyan na magsisimula ang pagkatakot natin sa Kanya. At ang landas natin ay patungo sa karunungan. Ibig sabihin, ang buhay natin ay magkakaroon na ng gabay. Kapag tayo ay walang takot sa Panginoon, anong nangyayari sa ating mga kapatid?
gumagawa tayo ng desisyon na batay sa ating maling pag-unawa. Tama? Kapag tayo may takot sa Panginoon sa bawat sandali ng ating buhay, ay makagagawa tayo ng desisyon na batay sa Kanyang ninanais. Sa mga talatang 8-9, dito naman sinabi, anak ko, dinggin mo ang turo ng iyong ama at huwag mong pabayaan ang kautusan ng iyong ina, sapagkat sila'y magiging tali ng biyaya sa iyong ulo at mga kwintas sa ligid ng iyong diheg. Ano pag sinasabi dito? Ang turo dito ng magulang ay naayon sa kautusan o panuntunan ng Diyos upang nang sa ganon ay hindi mapabayaan at maituwid ang landas na tatahakin. Ngunit ang tanong, mga kapatid, hindi lahat na magulang ay Kristiyano. Diba? Paano ang isang magulang ay maitutuwid ang landas ng kanyang anak sa daang matuwid kung sila ay hindi Kristiyano? Diba? Kung hindi sila nakakakilala sa Panginoon. As servant of the Lord, as believers of Christ, we must pray for our parents. We must pray for for them na naway mapalapit sila sa Panginoon. Maging ako, di ba? So lahat kami uma-attend na every Sunday. Lahat kami born again Christian. Pero yung father ko, naway isa rin siya na mapalapit sa ating Diyos, makakilala kay Kristo. Nang sa ganun, mga kapatid, ay makasama natin siya na magkaroon ng kagalakan na magpuri sa Panginoon. Napakasarap po ang pagpupuri sa Panginoon. Dahil sa pagpupuri sa Panginoon ay nailalayo tayo sa mga landas na tinatahak ng mga taong hindi nakakilala at walang takot sa Panginoon Diyos. Which is sila yung mga tinutukoy ng Diyos na mga hangal at mangmang. Diba? Kayo ba, gusto nyo bang maging mangmang at hangal? Hindi ba't mas maganda kung tayo magkaroon ng karunungan na magmumula sa Diyos? At pagkatakot sa Kanya nang sa ganon ay tuloy natin siyang kilalanin, galangin, itaas, at takilain sa ating buhay. Sa makatuwid, ang ating paggalang sa Diyos at pagdinig sa ating mga magulang ay nagdudulot sa atin na parangalan siya. Ang ating pasasalamat sa Kanyang awa ay sanhi upang mapaglingkuran natin siya ng maayos. At ang pag-unawa sa ating Diyos ay nagbibigay inspirasyon ng sapat na takot na tutulungan tayong lumayo sa kasamaan. Kapag tayo ay namuhay ng matuwid, nasa landas tayo patungo sa karunungan. Amen. Naway, mga kapatid, ay ang lahat ay pinagpala sa Kanyang salita. At naway hindi lamang kayo makinig, naway pagbulayan nyo rin ang mga talatang ito ng Kabanata 1 ng Kawikaan. Tayo nawa ay patuloy na magkaroon ng takot sa Panginoon upang nang sa ganon ay patuloy natin siyang maparangalan sa buhay natin. Soli Deo Gloria, mga kapatid. At naway lahat ay pinagpala sa Kanyang salita. Amen.